May point si JB, pero ang tanong, kaya ko bang pakasamahan ng masungit at mayabang na si Captain Sandoval? Ngayon lagi kami nang uuwi sa away at sagutan sa tuwing maghaharap kami? Well, kung ayaw mo na suggestion ni JB, pwede mo pa rin siyang i-hire at gawing bodyguard. Sabat ni Cheche. For what reason? Curious na tanong ni Aislinn. Gaya ng dati kasi tahimik lang si Aislinn at bihira kong magsalita. Laging nakikinig lang sa usapan pero mahirap ding bumuka ang bibig nito. Akitin mo kapag pumayag na maging bodyguard mo. Sure, makakaganti ka and drop him like a hot potato oras na kumagat. I'm sure na kaya mo naman iyon since walang lalaki may kakayahan na tumanggi sa'yo. Sulsul pa ni Cheche. Nakaramdam ko'y lumaki yata ang ulo ko dahil sa mga naririnig ko mula sa mga pinagsasasabi ng mga kaibigan ko. Mababaliw ako na maaga oras na sila lagi ang kausap ko kung ganito rin lang ang topic namin. Good idea nga yan, Sissy. Go mo na. Sabi pa ni Conan. Binato ko sa direksyon ng mga ito ang unan na nasa tabi ko dahil kung saan-saan na lang napunta ang usapan. Kung sa bagay may point si Cheche. Good suggestion. Siguro nga mas maganda na akitin ko na lang para makaganti ako. Pero paano kung gagawin ng mga bagay na iyon? Mukha akong galing sa kabret sa paningin nito. Habang pinakikinggan ko ang usapan ng mga kaibigan ko ay may namuong plano sa utak ko. Sisimulan ko iyon oras na makalabas ako at wala akong pagsasabihan ng kahit na sino dahil itong mga madadaldal na mga kaibigan ko ang sigurado na magkakalat ng tungkol dito oras na hindi na naman nakapagpigil ng bibig ang isa sa mga ito. For now, magpapahinga muna ako. Tama, yun muna ang gagawin ko. Kailangan kong i-relax ang utak ko para makapag-isip ng maayos at tama. Konting tiis pa, Bella. Makakaganti ka rin sa kanya sa wakas. Be patient. Mangyayari din iyon sa lalong madaling panahon. James' person over voice. Dahil nasangkot na naman ako sa kaguluhan ng buhay ni Bella Romualdez, ay tanghali na tuloy ako nakauwi ng bahay. Inabutan ko si Mama na labis na namang nag-aalala para sa seguridad ko. Na-trauma kasi siya sa nangyari sa aking ama, kaya sa tuwing hindi ako nakakauwi sa oras na natapos ang duty ko ay napaparanoid ng aking ina at panay na ang tawag nito sa cellphone ko. Sumailalim na siya sa therapy pero hindi talaga mawala ang pagkakataong gaya ngayon na matinding pag-aalala ang nakikita kong sumalubong sa akin. Anak, kamusta ang trabaho mo? Bakit ba kasi ayaw mong makinig sa akin at sundin ang payo ko? Para sa'yo at sa kabutihan mo sinasabi ko, anak. Kailan ka ba makikinig sa akin? Tanong ni Mama habang nakaupo sa mesa kung saan ako kumakain ng almusal na kasama pati tanghalian. Dahil ni hindi ko nagawang kumain nang biglang alertuhin kami sa kidnapping case ng pasaway na babaeng matapos kong i-rescue ay hindi man lamang nagpasalamat sa akin. Iniyakan pa ang nabali na kuko kumpara sa panganib at buhay niya. Mukhang hindi nga ito na trauma man lamang lalo na't mataray pa rin na akala mo'y tigre na hindi pwedeng lapitan kung angilan ako. Napailing na lang tuloy ako sabay subo ng kanin na nadampot ko. Anak, tatahimik ka na lang ba? Hindi mo na naman ako sasagutin? Emosyonal na tanong ni Mama. Pasensya na po mo. May iniisip lang po ako. Sagot ko. Tungkol na naman siguro yan sa trabaho mo. Wala ka na ibang ginawa kundi ang ubusin ng oras mo sa mga kasong hawak mo. Isipin mo anak, hindi ka na bumabata. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Namang ikasama naman ako dito sa bahay at na maging responsable ka at matuto kang pahalagahan ng buhay mo. Sa pagangat ko ng paningin ay hindi nakadigtas sa mga mata ko kung paanong pinahid ni Mommy ang bumagsak ng mga luha sa pisngi nito. Ganito kami malimit mauwi sa tuwing pag-uusapan namin ang tungkol sa bahay na ito. I'm sorry, Mom, kung hindi ko pa maibibigay ang gusto mo. Wala pa kasi talaga akong babaeng nagugustuhan. May nahon na sagot ko. Paano ka magkakaroon ng girlfriend? Lagi ka na lang tutok sa trabaho mo. Bakit? Hindi mo ba napapansin na hanggang ngayon ay dalaga pa rin si Maureen at mukhang tatandang dalaga na lang kakahintay sa'yo? Isang malalim na bundong hininga ang pinakawalan ko. Kahit panay ang emote ng mommy ko ay mabilis na natapos akong kumain, lalo na't gutom talaga ako kaya panay ang subo ko. Hindi naman lingid sa akin na may gustong kaibigan ko sa akin noon pa. Pero ano bang magagawa ko kung wala akong espesyal na nararamdaman para kay Maureen hanggang ngayon? Hayaan mo po, magsisimula na akong tumingin sa mga babae sa paligid ko. Sagot ko para tumigil na sa katatanong ang mommy ko. Alam ko kasi na ito ang gusto niya. Mahigit 30 na ako pero heto't wala akong matinong girlfriend dahil napapabayaan ko dahil malimit ay nasa trabaho ko nakasentro ang atensyon ko. Ilang beses mo na sinabi iyan, hindi na bago sa pandinig ko ang ganyan.
Nakasimangot na sabi ni Mama. Hindi ko na alam ang gagawin ko para lamang matahimik na si Mama kakatanong tungkol sa kung kailan ako mag-aasawa. Alam ko atat na siya lalo na't nag-iisang anak lamang ako. Tapos halos lahat ng mga amiga niya ay may mga asawa at anak na, ang mga kaedad ko na mga anak na rin ng mga ito. Tanging kami na lamang ni Maureen ang natitirang walang pamilya. Hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit ayaw pa niya mag-asawa gayong imposible na ako ang hinihintay niya. Una pa lang ay malinaw na sa kanya iyon. Sinabi ko na noon pa matapos na makapagtapos kami ng kolehiyo. Imposible naman na hanggang ngayon ay may gusto pa siya sa akin gayong ilang taon na rin na lumilipas simula nang aminin ko sa kanya ang totoo na hanggang kaibigan lang kaming dalawa. Mga matari at para mga dragon ka sa mga nakikita ko. Lagi mo. Kaya paano ko sila magugustuhan? Isa pa, gusto ko itang bigyan ng apo. Pero syempre, makahanap muna dapat ako ng maganda at mabait na babaeng papakasalan ko. Malambing na sabi ko sa aking ina matapos tumayo at yumakap dito. Si Maureen na lang kasi anak. Kilala mo naman ang kababata mo. Sa lahat, siya ang pinakagusto ko. Mabuting bata at may pinag-aralan. Maganda rin naman ang kaibigan mo. Iniba ko na lang ang usapan dahil alam ko na hahaba na naman ito lalo na't pagdating sa usaping pag-aasawa. Promise mo, bibigyan kita ng apo. Kalma lang muna habang naghahanap pa ako. Hindi kami pwede na Maureen kasi magkaibigan lang talaga kami. Para ko na siyang kapatid kaya hayaan na natin siya. Hinapas ng mami ko ang braso ko, tanda na umepekto dito ang palusot ko. Ganito muna kami kasi kahit ako hindi ko rin naman alam kung saan kukuha ng babae para bigyan siya ng apo. Basta anak, bilisan mo ha. Baka naman uugod-ugod na ako, saka ka pala magsisimula. Aba, malapit na ma-expire ang sperm mo. Natawa ako sa sinabi ni Mama. Dahil ko pa nito matandang binata kung magsalita siya. Parang si Bella lang na matandang pulis ang tawag sa akin. Isa pang babaeng iyon, wala nang ibang ginawa kundi laitin ako at tawagang matanda. Hindi ko tuloy maiwasan na tingnan sa salamin ang sarili ko nang pumasok ako sa silid ko. Nakatitig na pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Wala naman nagbago sa pisikal na anyo ko maliban sa umitim ako ng konti at nagbago ang kulay ko dahil madalas ako sa kalsada simula nang ma-assign ako as Head of Highway Patrol Group na hawak ko. Nailang na pumasok ako sa banyo para maligo. Mas mabuti na ang ganito lalo na't nanlalagkit ang pakiramdam ko sa mahigit 12 oras na trabaho sa kalsada. Natigilan ako nang masamyo ko ang kakaibang amoy ng pabango na alam kong dumikit sa uniforme ko nang buhatin ko sa Bella kanina. Ang babaeng iyon para siyang bangkukulam na nakadikit sa sistema ko. Kung bakit ba kasi maraming pasaway na gaya nito na wala nang ibang ginawa kundi ang bigyan ng sakit ng ulo mga tao sa paligid nito. Gabi na nang nagising ako. Tulad ng dati, tahimik ang bahay lalo na't oras ito para magrosaryo ang mommy ko. Ayoko man siyang iwan sa gabi kailangan gawin para gawin ang trabaho ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na maibibigay ko sa mga magulang ko ang tamang hustisya na pilit na hinahanap ko. Nadatnan ko ang tropa na abala sa paghahanda para sa operasyon naming gagawin ngayon. Bukod sa carnapping, kidnapping, robbery at rape case, marami kaming issue na hinaharap sa kalsada kasama ng mga pasaway na driver na kung ano-anong violation na lang ang nakikita namin sa araw-araw. Sir, malakas na salute ng aking 4 na tauhan nang pumasok ako. Carry on. Agad na sagot ko nang lumapit ako sa mga ito. Anong status? Tanong ko dahil may mop na nakalatag sa mesa ang grupo. Sir, may natrack na po tayong movement ng target natin. Sagot ng isa sa mga tauhan ko. May info tayo na may dadaan sa area na ito na malaking shipment ng mga libu-libong mataas na kalibre ng mga baril na susupply sa northern area galing sa port. Prepare yourself for the worst dahil alam natin na hindi basta lamang ang kalaban natin. Sabi ko sa mga tauhan ko habang itinuturo ang possible na ruta ng mga taong target namin. Ayon sa impormasyon na hawak namin ay gagamitin ito bilang supply sa mga New People's Army sa rehiyon na destinasyon nito kaya hindi ito maaaring makalampas sa posting ng area of responsibility ko. Sir, may tawag po kayo. Sabi ng isa sa mga tauhan ko. Si Major po nasa linya. Sabi pa nito. Alright, continue the tracker. Matapos sabihin iyon ay iniwan ko ang mga tauhan ko at pinuntahan ang telepono na hindi ko akalain kung masamang balita ba ang matatanggap ko. Sir, good evening. Bati ko nang iangat ang telepono. Good evening, Captain. Right after this operation, may bago kang assignment at inilipat kita ng destino. I personally agree with it and I'm hoping na hindi mo tatanggihan ang bagong kaso na hawakan mo.
mahabang paliwanag nito. Sure sir, saan po ko ililipat? Agad na sagot ko. Bilang pulis ay handa ako at sanay na kahit na anong oras ay pwede akong mailipat kahit saan. Mr. Del Valle, personally pick you and request for assistance. He needs your protection to guard his granddaughter Bella Romualdez. Mas kilala mo umano ang apoy niya at may kakayahan ka na gawin na maayos ang trabaho na hinihingi niya sa atin. Natigilan ako at hindi agad nakasagot. Ano nga ba sasabihin ko? Knowing na ang pasaway na babaeng iyon ang susunod na misyon ko? Kung sa bagay, siguro naman ay magtatanda na siya since muntik na siyang mapahamak dahil sa kapasawayan niya. Copy, sir. Naisagot ko nang muli ay tanungin ako dito. Very good, Captain. Inaasahan ko na gaya ng outstanding track record mo ay magiging maganda din ang resulta ng assignment mo na ito. Her security is our top priority. Mr. Romualdez is in great danger. She needs you and your help. Her life and safety is in your hand. Give your very best para maresolba natin ang kaso niya sa lalong madaling panahon. Nakasisiguro ako na hindi magiging madali ang kaso nga hawakan ko, lalo na't alam ko kung ano ugali ni Bella. Pero bilang pulis, wala akong karapatang tumanggi sa naging desisyon ng opisyal ko. Hindi ko aatras dahil lamang sa maldita at pasaway na ito. Alam ko na hindi magiging madali ang kasong hahawakan ko pero bilang pulis, tungkulin ko na to pa rin ang sinumpaan kong tungkulin kahit pa isa ito sa pinakamahirap na paraan. Bella's person-over voice. What? Malakas ang boses na tanong ko sa pulis sa harap ko. Ano nga ulit ang sinabi mo? Tanong ko ulit dahil ayaw tanggapin ng utak ko ang narinig ko mula dito. Ang aga niyang inisin ako. Hindi ko inaakala na pagdilat ng mga mata ko, ang matandang pulis na ito agad ang makikita ko sa harap ko. From now on, ako na magiging personal bodyguard mo, Miss Romualdez. Seryoso at parang tuod na nakatayo ng tuwid sa harap ko na sabi nito. No! At sino nagbigay ng karapatan sa'yo para dumikit-dikit sa akin at ibalandras sa mga mata ko 24 hours yung pagmamukha mo? Inis na tanong ko. Wala akong pakialam kung bagong gising ako o mukha akong bruha sa paningin nito. Basta lang ako dumada kasi hindi naman ako nakapagpigil matapos sabihin nito ang balitang sumambulat sa harap ko. Nakakainis. May plano akong pinag-iisipang kahapon tapos nasira lang dahil heto ang pagmumukha niya sa harap ko. Tapos araw-araw ko pang makikita dahil kasama ko siya sa bawat kilos at lakad ko. Kay Mr. Del Valle ka magtanong. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo dahil sinusunod ko lang ang utos mula sa nakatataas sa akin. Lalong uminit ang ulo ko na sa lubong ang kilay na tumingin ako dito. This bastard, talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang nagpadala sa'yo dito. Umalis ka ngayon din at hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo dito. Bulyaw ko sa pulis sa harap ko pero para itong walang pakialam na nakaupo sa sofa at tila bingi na hindi naririnig ang mga sinasabi ko. Inis na padyak ng dalawang paa ko mula sa pagkakaupo ko sa hospital bed na kinaroroonan ko. Ano ba ang gagawin ko para umalis siya at mawala sa paningin ko? Isipin ko pa lang na may kasama ko dito sa room kung nasan ako na isang estranghero tapos siya pa na mainit ang dugo ko ay possible na sumabog ako dito at hindi na naman nila kayanin ang ugali ko. Inis na inabot ko ang belt sa tabi ko at pinindot ko para puntahan ako dito ng nurse at doktor na naka-assign sa akin. Nakasimangot na tinapunan ko ng tingin ang lalaking kasama ko. Prente itong nakaupo na akala mo'y pag-aari ang lugar na binayaran ko para saglit na magkaroon ng katahimikan ng isipan ko pero minalas pa ako at heto na naman ang isa sa kinaiinisan ko. Kumusta pong pakiramdam mo ngayon, Miss Romualdez? Tanong ng doktor na pumasok sa pintuan. Mabuti. Gusto ko na lumabas at umuwi. I'm not comfortable here. Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa doktor sa harap ko. May apologize, Miss Romualdez. Baka gusto mo pong ililipat sa ibang kwarto kung hindi mo gusto dito. Magalang na sagot ng kaharap ko na akala mo'y nakikipag-deal ng VIP room sa isang mamahaling hotel. No, walang dahilan para magtagal pa ako dito. Besides, gas-gas lang inabot ko kaya hindi na kailangan. I'm perfectly fine. Masungit na sagot ko. Ang family ko ang major top shareholder ng hospital na ito. Ngayong wala na ang mga magulang ko ay isa ito sa mga ari-arian na minana ko. Sige po, kung iyan ang gusto mo. Pwede na po kayong umuwi anytime. Ipapaayos ko na lang po ang discharge papers mo as soon as possible. Magalang na sagot nito. Alright,
Tipid lang na sagot ko. Saglit pa ay umalis ito kasama ang nurse na nakasunod dito. Minabuti ko na magstay dito sa hospital para makalayo kahit saglit sa bahay. Doon kasi ramdam ko na wala akong kalayaan. Tapos heto pa ang asungot na ito na bagong bodyguard ko kuno na kinuha ni Lolo. Tinapunan ko ito ng masamang tingin. Sigurado na mas magiging mahirap ang sitwasyon ko lalo na't alam ko na hindi ko ito basta pwedeng suhulan gaya ng ginawa ko sa mga tauhan ni Lolo. Bala ko pa naman sanang balikan at sugurin ang kumag na ito sa presinto. Tapos heto siya para inisin ako. Kainis lang talagang sobra. Hindi nagtagal ay dumating ang nurse dala ang release paper ko. Akma sana nakukunin ko ito pero naunahan ako ng pakialamerong pulis na tumayo para kunin ito. Dahil pa niya si Lolo kung umasta, kaya sigurado ako na magiging mahirap sa akin ang mga susunod na mga araw. Sa itim ng Honda CR-V ako sumakay. To my worst, siya din ang kasama ko at driver ni Lolo. Nagwawala ang kalooban ko pero nanahimik ako. I need to think well. If not, habang buhay na magiging ganito ang buhay ko. Agad na pumasok ako sa bahay at walang pakialam kahit binati ako ng mga katulong nang pumasok ako. Naabutan ko pa si Lolo sa sala na mukhang hinihintay ang pag-uwi ko. Kamusta ka, Apo? Bati nito na akala mo'y maamong nilalang. Tinasan ko lang ito ng kilay at hindi sinagot dahil mas may mahalaga pa akong bagay na kailangang harapin. Alisin mo lintik na pulis na kinuha mo para bantayan ako at nakasunod lagi sa bawat kilos ko. Why don't you just leave me alone? Inis na tanong ko. Lahat ay tahimik at walang ni isa nagsalita matapos kong sabihin ang bagay na kanina pa nilalaman ng isip ko. I can't do that, Bella. Look, what just happened to you? Kailan mo ba maiintindihan na ang sinasabi't ginagawa ko na lahat na ito ay para sa'yo? Mahinahon na sagot ni Lolo. Nagtataka ako kung bakit ganito ang tono ng pananalita nito lalo na't hindi naman kami ganito kung mag-usap. Wala kaming special na emotional attachment sa isa't isa para umarte siya bilang responsableng lolo sa akin. Kung hindi ko pa alam na kaya siya nandito dahil alam niya makikinabang siya sa lahat ng meron ako. I won't say it again. Aalisin mo matandang pulis na yan o aalisin kita sa posisyon mo? Inaasahan ko na biglang atake ni Lolo nang tumayo ito. Bigla at haklitin ng mahigpit ang braso ko. Don't you ever try and test my patience, Bella. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko oras na hindi mo sununod ang gusto ko. Nagbabantang sabi nito. Mr. Del Valle, hindi ho tama na saktan mo si Miss Romualdez. Mapag-uusapan po natin ang tungkol dito ng maayos at walang nasasaktan. Bigla ay sabi ni Captain Sandoval na nakalimutan ni Lolo na nandito kaya nagbagong bigla ang reaksyon matapos na marinig na nagsalita ito para matigil kami sa pagtatalo. Masyadong matigas ang ulo ng babaeng ito at sinasagot-sagot ako. Ikaw na ang bahala sa kanya, basta siguraduhin mo lang ang kaligtasan niya. Sabi nito sabay talikod. Alam mo, sagot ko dito, kapag nagmatigas ka, I will use my power to protect myself. Matigas na sagot ko. Isang nagbabantang tingin ang natanggap ko na ipinukol ni Lolo sa direksyon ko bago ito humakbang palayo sa akin. Agad na dinukot ko ang cellphone sa loob ng shoulder bag ko at tinawagan ng taong alam ko na may kakayahan para mabago ang sitwasyon ko. Hello? Lord Samuel? I need to talk to you in private. Agad na sabi ko nang sagutin nito ang tawag ko. I have full control in everything kapag ginusto ko. Pero dahil wala akong pakialam sa organisasyon kaya hinayaan ko si Lolo. But not this time na alam kong hindi na maganda ang nangyayari sa akin. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ko dito at sinabing walang full authority si Lolo na magdesisyon nang hindi ako kinukonsulta simula sa mga oras na ito. Umayag siya pero isang bagay ang hindi ako sang-ayon at yun ay ang manatili sa tabi ko ang pulis na kinuha ni Lolo. Mataring na tinaasan ko lang ito ng kilay matapos makitang nakatingin dito sa akin at nakikinig sa usapan. Alam ko na safe tawagan si Samuela. Sinadya ko na iparinig sa mga kasama ko dito sa bahay ang mga sinabi ko para makarating kay Lolo ang lahat. Lalo na't alam ko na maraming mata at tenga siya sa bawat kilos at galaw ko. Nasa harap na ako ng pintuan ng silid ko nang makitang nakasunod sa akin ng pulis na bagong bodyguard ko kuno. Huwag mo sabihin na papasok ka dito sa silid ko. Sa lubong ang kilay na tanong ko. Yes. Tipid lang na sabi nito na unang pumasok at nilagpasan ako. But hindi ito nagsalita pa at unang pumasok sa loob ng banyo at wardrobe ko, maging sa terrace. Kasunod ako na akala mo naman ay pag-aari niya ang silid ko. Masyadong mayabang ang isang ito. Hindi nga halos bumuka ang bibig pero daig pa niyang impact ng nananalasang bagyo kung galitin ako. Anong ginagawa mo?
Tanong ko dahil panay ang ikot nito habang nakatayo ako sa likuran nito. Huwag mo sabihin na may balak kang nakawin ng mga gamit ko dito sa loob ng silid ko. Isang masamang tingin ang ipinukol nito sa akin at ipinagpatuloy ang ginagawa na sunod-sunod na labas-masok sa bawat pinto ng silid ko. Saglit pa inapasigaw ako ng patayin nitong bigla ang ilaw at may kulay pula itong tila maliit na dot ng ilaw na iniikot sa buong lugar. Kinakabahan man sa nakikita ko ikinikilos nito'y hindi ako nagpakita ng takot nang muli tumambad ito sa harap ko nang nagliwanag na ang paligid. Pwede ka na magpahinga, Miss Romualdez. Sabi lang nito na akman tatalikod pero hinawakan ko ang braso nito para pigilan ito. Hindi ka lalabas dito hanggat hindi mo sinasabi kung anong ginawa mo dito sa loob ng silid ko. Matatag na sabi ko. Taning na nito ang kamay kong mahigpit ang kapit sa braso nito dahilan para magkasalubong ang mga mata namin na mag-angat ito ng tingin. Bigla tuloy akong kinabahan nang tumahip ng malakas ang dibdib ko matapos makita ang matiim na titig nito. Bilang personal bodyguard mo ay tungkulin ko na masigurong kaligtasan mo. Lahat yan ay nagsisimula sa kung saan ka nakatira at kung ano mga lugar ang pinupuntahan mo. Sabi nito. Hindi na ako sumagot dahil napakaseryoso nito. Napapaso ang mga kamay na bumitaw ako sa pagkakahawa ko dahil pakiramdam ko ay ni-intimidate ako sa paraan kung paano niya ako tingnan nang walang pakundangan sa mga mata ko. Don't worry. Your safety is my top priority. I'll do my best para masiguro na walang mananakit sa'yo. Sabi nito bago tuloy ang humakbang palayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit iba ang tahip ng dibdib ko lalo na nang sabihin niya na gagawin niya ang lahat para walang manakit sa akin. Siguro affected lang ako dahil aside from my parents ay siya lamang ang bukod tangi na nagsabi noon sa akin. I don't know if I can trust his words, especially kung kaya ba talaga siyang pagkatiwalaan gayong nandito siya sa paligid ko dahil sa kagustuhan ni Lolo. Alam ko kasi na hindi siya kukunin nito kung alam ni Lolo na hindi niya magagamit at mapapaikot sa mga palad nito. Sa nangyari sa mga magulang ko ay natuto akong huwag basta magtiwala sa paligid ko, lalo na't malakas ang hinala ko na may mga taong sangkot sa nangyari sa kanila at sinadyang patayin sila dahil sigurado na may makikinabang oras na wala na sila. Kung sino man iyon ay malapit ko nang malaman. I pay huge amount para lang malaman kung sino sila, maging ang katauhan at kaugnayan nila sa pamilya ko. I won't settle for less. Siguro naiwan ako dito sa mundo para bigyan ng katarungan ang nangyari sa pamilya ko at yun ang gagawin ko. Gusto ko munang huwag isipin ang lahat sa pagitan namin. Alam ko na babalikan ako ni Lolo lalo na't nagkaroon ng limitasyon ng access niya sa organization branch na hawak nito. It's still up to me at kay Samuel Monterde na siyang pinuno ng council ng lahat ng mga mafias, head of the organization na nandito at nag-operate sa buong bansa. Mabuti naman at simula nang pumasok ako dito sa silid ko ay hindi na ako ginambala pa ni Captain Sandoval. Dahil pa niya ang tapat na alalay ng lolo ko na nakasunod sa bawat kilos ko. Dahil nanlalata na ang katawan ko kahihiga at hilata sa sofa maging sa kama, kaya minabuti ko na magbabad ako sa bathtub hanggang sa magsawa ako. Nakakaboring kasi, sobra pero wala akong magawa lalo na't sigurado kung sira at basag ang sasakyan ko. May iba akong mga sasakyan but I'm not in a mood to use it. Limited Ferrari Series 8 ang gamit ko, kaya naiinis ako ng iyong Mercedes-Benz lang ang gagamitin ko ngayon dahil sa lahat yung mga kidnappers na muntik nang dumukot sa akin. What are you doing here? Tanong ko sa lalakang bumungad sa harapan ko na lumabas ako sa shower room na tanging manipis na roba lang ang suot at tumutulo pa ang basang buhok. Sinuguro ko lang na nandito ka sa loob dahil bukod sa hindi ka bumababa simula kaninang umuwi tayo, ay wala ka ring movement dito sa silid mo. Seryoso lang na sagot nito. Hindi ako tatakas. Saka saan naman ako dadaan? Kundi dyan sa pintuan. Nakairap na sagot ko. Nakakainis na basta na lamang siyang pumasok dito ng walang paalam tapos heto agad siya sa harap ko at walang pakialam na nilalabag na niya ang privacy code ko sa bahay na ito na lahat ng kasabahay ay hindi sinubukan na baliin ang rules na meron ako noon pa. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Miss Romualdez. Sagot pa nito. Para siyang puppet na ulit-ulit. Yan din ang narinig ko na sinabi niya kanina at kahapon. Mukhang bibig na niya ang salitang ito. Wala akong pakialam sa trabaho mo kung paano mo gagawin. But I'm warning you. Huwag kang basta nalang pumapasok dito sa silid ko na akala mo'y pag-aari mo. Nakaturong hintuturo sa mukha nito na sabi ko. Dahil pa niya ang tuod. Walang reaksyon at bibig lang yata ang gumagana. Palibasa matanda na siya.
Hindi mo ko tauhan para utusan kung paano ko gagawin ang trabaho ko. Alagad ako ng batas at may sinusunod akong protocol. Walang emosyon na sagot nito. Sa inis, hindi ko na naman napigilan ang kamay ko at nasampal ito. Ang ayaw ko sa lahat ay yung sinasagot-sagot ako at siya lamang ang bukod tangi na ginagawa ito sa akin dahil kahit sa lolo'y hindi ko hinahayaan na tumapak dito sa silid ko. Kita ko kung paano nagdilim ang mukha ng pulis na kaharap ko. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan ako nito sa braso at hindi ko inaasahan na basta na lang niya akong hahalikan ng walang pasabi at pakundangan. Dahil sa labis na gulat ay nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko o kung ano ang dapat na maramdaman ko sa pangahas na pulis na gusto na yatang ubusin ang labi ko. Hindi ako makapalag lalo na't mahigpit na hawak nito sa likuran ko ang dalawang pulsuhan ko. Tapos sapo na isang kamay nitong ulo ko. Naghahabol ng hiningan na ibulalas ko nang pakawalan ako nito. Remember, pangatlong beses mo ako sinampal kaya dapat siguro nasingilin na kita ng higit pa dyan. Bulong nito, sa ilang hibla lang ang pagitan ng mga labi naming dalawa. Anong binibalak mo? Nauutal na tanong ko. Hindi kasi magkamayo ang malakas na kaba at kabog ng dibdib ko. Sinabayan pa ito ng pangangatog ng mga tuhod ko. Pakiramdam ko inubos niya ang lakas ko pero hindi ako pwedeng magpakita ng mahina sa harap niya. Inis na inapakan ko ang paa nito pero para lang itong hangin na hindi man lamang yata nasaktan. Lalo na't nakasuot pala ito ng sapatos. Pakawalan mo kung gago ka! Halos maputol ang litid sa leeg na sigaw ko. Sa susunod na sampalin mo ako, hindi lang yun matatanggap mo. Kung hindi ka kayang turuan ng mga tao sa paligid mo ng tamang disiplina, siguro naman matututo kang lumugar sa lugar mo kapag kasama mo ako. Hold your temper. Well, Miss Romualdez, dahil ako ang uri ng tao na mahabang pasensya ko. Hindi pwede sa akin ang kamalditahan mo. Matiim ang mga mata na nakatitig ito sa mga mata ko habang sinasabi iyon. Pakiramdam ko'y nananayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko sa posisyon namin, maging ang pagtama ng mainit na hininga nito sa pisngi ko. Nagkakaunawaan ba tayo, Mr. Romualdez? Tanong pa nito. Get out! Nagagalaitis sa galit na sigaw ko pero tila bingi ito. Sisigaw pa ulit ako nang muli ay lumapat ang labi nito sa labi ko na nakabuka kaya mabilis na napasok nito ang bibig ko. Naramdaman ko na lumuwag ang kapit niya sa pulsuhan ko kaya napahawak ako sa braso nito dahil labis na nanghihina ako. Tulala na nakatayo ako sa harap nito habang umaalon ang dibdib ko, napilit sumasagap ng hangin dahil sa naghahabol ako ng hininga. How dare you! Ikaw na pangit na pulis kang basta nalang humalik sa akin, ha? Nanliliit ang mga mata na bulyaw ko. Hindi ko natanggap na siya ang kauna-unahang lalaking humalik sa akin. Seryoso lang itong nakatayo sa harap ko at parang walang nangyari na tiningnan ako sa muka at dibdib ko. Text yourself, Miss Romualdez. Masyadong maikli ang suot mo. Isa pa. What? Malakas na tanong ko. Sunundan ko kung saan nakatutok ang mga mata nito habang awang ang labi at nanlalaki ang mga mata na nakita ko na sa nakahantad na dibdib mula sa lumuwag na tali ng roba ko dahil sa pagpupumiglas at panaypalag ko kanina dito. You! I'll sue you! Manyakas na pulis! Namumula sa galit na sigaw ko. I hate this man. Kung may tao akong kiniinisan at isinusumpa sa mundo ay siya iyon. Walang hiyang pulis na basta na lang akong hinalikan tapos ngayon, heto siya, nakita pa ang dibdib ko. Lintik lang ang walang ganti. It's your price of being brat. Next time, you will think twice bago mo ako sampalin. Nakakatakot ang kaseryosohan nito pero wala akong pakialam dahil ang tanging gusto ko ay mawala siya sa paningin ko at lumaya sa harapan ko. Get out! Bago pa ako tumawag ng pulis. Umisi lang ito at bahagyang tumaas ang kilay. Go ahead. Ako agad ang re-responde sa tawag mo, since narito na rin naman ako. Shit, oo nga pala. Pulis ang kumag na ito. Mayabang, buwisit, animal at walang hiyang matanda at pangit na pulis. Iyo! Nakangiwi na padya ko. Ngayon ko lang na-realize at tuluyang nagsinkin sa utak ko ang nangyari. Nadampot ko ang unan sa gilid ng kama ko at pinagahampas ito sa ulo at mukha niya. Walang hiya kang pangit na pulis ka? Akala mo natatakot ako sa'yo? Peste ka para halikan ako. Wala akong binigyan ng kahit na sino na hawakan ako pero ikaw na animal ka. Basta mo na lang kinuha ang first kiss ko. Panay ang sigaw ko tumihingal na tinigilan ang paghampas ng unan dito dahil napagod ako. Gigil na naabot ko ang buhok nito kaya nasa bunutan ko ito. Kahit maikli lang at iilan ang buhok nito ay nagawa kong madakot
ng napakahigpit dahil gigil at nanggagalaiti ako sa galit. Mapapatay ko ang walang hiyang ito dahil sa ginawa niya sa akin. Akala siguro niya natatakot ako. The hell I care kung anong susunod na gagawin niya basta makaganti ako. Baliwala na sa akin kung anong posisyon namin at kung anong suot ko. Matitikman niya ang lupit ng ganti ko. Stop it, Bella! Malakas na sabi nito pero wala akong pakialam pa. Ramdam ko na hawak nito ang braso at bewang ko na pilit akong inilalayo sa kanya pero hindi ako paaawat. Aray! Hiyaw ng walang hiyang pulis nang maabot at makagat ko ang tenga nito. Shit! Hindi ko siya binitawan hanggang sa mapagod ako. Saka ko lang napagtanto ang posisyon namin dalawa nang matauhan ako matapos na maramdaman kong pumulupot ang matigas na braso nito sa bewang ko at nakaupo ito sa paanan ng kama. Nakalong ako. Bitiwan mo ako! Ikaw itong nasa ibabaw ko. Mahinang sabi nito na tila nagtitimpi sa akin dahil mukhang naputol ko na naman ang maiklim pasensya nito. Padabog na bumaba ako sa sahig pero hindi pa rin nawawala ang matinding galit na nararamdaman ko.